Sabay na nagpakita naman ng puwersa ang mga anti-Aquino at pro-Aquino kahapon. Sa Luneta, nagtipon ho ang mga kontra-pork barrel at chacha, habang sa Ateneo de Manila naman, nagpulong ang mga sumusuporta sa mga reforma ng administrasyon. Yan naman ho ang pag-uusapan natin kasama ang ating UH resident analyst, Professor Winnie Monzon. Good morning, Tita Winnie. Good morning. Para bang nag-kwan sila, no, ha? May Clash. battle sila. Pero pag tinanong mo pala, hindi pala ganon. Yung kompre, nagplano nito nung pangsona. Itong grupong anti-pork nagplano 2 weeks ago. 2 weeks ago. So it doesn't seem, ang media lang nagsabi, naku, andyan na yung dalawa, yung pro-Aquino at saka anti-Aquino. That is of course media speculation. Pero tanungin natin kung ano ba ang gusto nitong dalawang grupo. Di ba? Yes, so at kaugnay niya makakapanayan po natin si dating Tourism Secretary at co-convener ng Koalisyon ng Mamamayan para sa Reforma o KOMPRE. Yan po naman si dating Secretary Alberto Lim. Good morning po, Okay, sir. ano ba itong KOMPRE? This is already in preparation for 2016, right? Oh, come on. Well, may kaugnayan. No? Ang KOMPRE ay ang koalisyon ng mamamayan para sa reforma. Okay. Ang tutok ay reforma. Hindi tao, hindi kandidato. So, linawin lang ho natin. So, hindi ho pro-Aquino administration. Yun ho yung kasi yung binabato sa kanila. No. They are, of course, pro-Aquino administration. Hat ito. Meron ho siya Well, sinasabi yung, kasi iba. yung political leanings ay para sa administrasyon. Of course. Pero yung titig namin ay sa reforma. Oo. Ang kaugnayan ng KOMPRE sa eleksyon, we cannot deny na it's a reality, no? Election, ay i-shift yung batayan ng pagpipili ng kandidato from yung May pera, sikat. may popularidad, o marunong sumayaw, Oo. o kumanta, to yung sinong sumuporta sa reforma, o sinong Sinong May nagsusuporta sa mga reforma? Exactly. Ayun. Okay. So yun ang kaugnayan. But Okay. kailangan yung mga taong bayan madama nila yung reforma. Kasi yung mga nagawa ng administrasyon ni President Aquino, hindi nadadama. Kala nila ay yung conditional cash transfer, yung mga suporta sa mga may hirap, ay galing pa rin sa congressman o sa mayor. So kailangan madama nila at malaman nila na hindi, pwedeng dumiretso sa ahensya. Hindi lang CCAT, Pero yung sinasabi niya parang redundant nang gawin yung People's Initiative. Sir, paki-explain lang po yung sinabi well, niyo kanina. kami rin ay anti-pork. Anti-pork. Parang. Of course, sino bang pro-pork? Pro, wala. Hindi ko alam kung sino. May mga congressman po, marami pro-pork dyan. Sila nakikinabang. Pero Tita Winnie, nasa linya lang ng telepono natin si Father Robert Reyes. Isa po siya sa mga nanguna sa protesta kontra po sa pork barrel at chacha kahapon. Magandang umaga sa inyo, Father Robert Reyes. Good morning po sa inyo lahat. At lalo-lalo na kay Maring Winnie po. Oo, ano ba ang isip nyo? Yung pork barrel, andyan pa ba sa ating budget? Ay, Maring No, Winnie, because I cannot understand. Ako, very uncomfortable ako dahil yung arbitrariness ba ho, lahat ng pondo na pwedeng manipulahin ng ating gobyerno ay pwede nilang manipulahin. At ang taong bayan po ay talagang nagtataka na lang, ang laki-laki palang pera, pero yung hindi nararamdaman kung saan talaga dapat mapunta. Kaya nagrereklamo po ang karaniwang taong bayan. Ang laki-laki ng pera, nasaan po yung perang yun? Ano po, meron ba kayong ehemplo o example ng isang na ginagawa nila ngayon? Kasi ang alam ko nagsabi na ng Supreme Court, wala nang pork barrel. Nagsabi ng Supreme Court, alisin yung mga features na mukhang masama. Ano pa ang gusto natin? Kasi ako, anti-pork barrel ako pero hindi ako sumali Oo, sa akin po, kung gusto natin linisin ng gusto ang bansa, pwede naman po pwede namang, pero parang ang lumalabas po ay selective at partial lang. Kaya parang yung
kami po nagpunta sa Luneta kahapon, hindi namin talagang scrap all pork. Eh, No? ano nga ang gusto nyo what exactly in terms of the budget process? Because Well, I've seen the budget process and it's Oh, removed the lump I'm- sum, it's removed everything, and then you still, I don't know what you want, blood? Well, at Mary Winnie, I'm not a politician. I'm not a member of Congress. All I know is that yung pera po ng Congress ay dapat talaga na ibababa ng dire-diretso sa mga proyekto, sa tao. Pero ang impression po, no? Kaya yung karaniwang tao na nakakausap ko, ang sinasabi, kami naman palang pera, Father, bakit? Pagdating po sa problema sa pabahay, problema sa kalusugan, problema sa... Lahat po ng problema na yan, parang hirap na hirap kami. Okay. Nanghihirap mag-access ng tulong sa ating pamahalaan. Father, maiba lang kasi napag-usapan natin yung kahapong pagtitipon ninyo. Ilan ho ang pumirma sa inyong tala? Mga kulang-kulang 10,000 po. 10,000. Alright, maraming salamat, Father. Meron pa kayo? And you have 6 million. To go. Your target is 6 million. Opo. Okay. By the end of Well, the it year will daw take yan. a while, no? At talaga pong matayog na panaginip, pero hindi naman po imposible, Maring Winnie. Oo. Are you happy? Magtutulong mga grupo-grupo. Are you happy with the turnout yesterday, Father? Opo. You are happy? Well, I was hoping for more, Maring Winnie. Pero ang dumating lang nga po nung simulangan sa misa, sabi ko parang wala pang 2,000 to. Pero dahan-dahan dating po towards the later part of the morning. Okay. Pero yan po ay hindi naman po ako nagtataka diyan. Parang yung politika po natin ay parang panahon. Minsan po bumabagyo, minsan ambon. Kahapon po ay parang ambon. Pero yung darating po tayo sa punto na pag ang tao po ay talagang nadismaya na naman, pwede po talagang dumagsana naman ang tao. Maraming salamat po sa inyo, Father Robert Reyes. Sir, meron ho kayong sinasabi sinasabi niyo hindi naman kayo pro-chacha rin, ano? Oo. Ano ba yung mga reforma na sa tingin ninyong dapat pang gawin sa ngayon? Dahil may mga sinasabi rin si Tita Winnie kanina, di ba, na nandyan na, nakalay down na lahat. Ano yung mga basic pa na kailangan pa natin as a nation? Well, una-una, sa larangan ng governance, gusto namin mapasa yung Freedom of Information Law. Yeah, Bill. Bill. Tapos, yung mga businessmen naman, gusto rin nila na sana may EO na yung mga ahensya ng gobyerno na nagbibigay yung mga kontratista ng gobyerno ay pumirma rin sa Integrity Initiative para sila rin ay subject to ethical practices. Yun ang larangan ng governance. Sa larangan ng ekonomiya, una-una yung may gusto nila tax reform. Anong gusto niyong tax reform? I mean, you keep on talking about this and you do not tell us exactly what do you want reform about the taxes. Okay. Yung nangyayari ngayon, dahil hindi na-adjust yung tax tables, no, yung mga middle class ay naapektuhan dahil gaya yung kumikita ng, let's say, 500,000 pesos a year. Ang tax, ang incremental tax rate nila is 32%. In other words, you want to increase, Yes, all right? exactly. In other words, you want to give, you want to help the middle class. Yes, middle because class. the poor are now being helped because none of the poor pay taxes Exactly. except the... In Singapore, So kayo middle class. okay, yung Singapore, yung 500,000, zero ang tax eh. Kasi yung table nila... Of course, napakayaman ng Singapore. Hindi, pero sa Malaysia, 10%. Ha? Okay. Yung same. Pero Here, ito wala ho kayong sinusuportahan o napipisil pa na kandidato Wala, ng administrasyon? wala. Okay, so wala pa yan, ha? Nililinaw ho lang namin. No, but at least it's clear. Wala yung Parang sinasabong, yung oo. pro-Aquino at saka anti-Aquino. At saka second, talaga sa akin, hindi ko pa alam kung ano ang gusto ng mga anti-pork. Alright. Maraming salamat po muli kay dating Tourism Secretary at co-convener ng Koalisyon ng Mamamayan para sa Reforma, Alberto Lim, kay Father Robert Reyes at syempre kay Tita Winnie Monson. Thank you, Tita. Thank you.